Magandang hapon po, Ma'am Annalyn. Opo, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo po. Yes po. Ma'am, ito pong inyong pamangkin ay menor de edad po ba? Opo, ma'am. 8 taon lang po siya nung April 1. April 1. Okay. Opo. So yung pamangkin niyo, ma'am, ano po ang nangyari sa kanya? Bakit po napunta sa kustodiya ng kanyang ama? Hindi po siya ama, ma'am eh. Kabit lang po siya ng kapatid ko po. May tutong tatay po siya po, ma'am, nasa Norway po ngayon. Okay. So ano po ang nangyari sa inyong kapatid, ma'am? Linawin natin. Namatay po kasi yung kapatid ko last year po, ma'am, November 28, 2023. Okay. Sa cervical cancer po, ma'am. Okay. Simula po nung kinuha yung bata sa akin po, ma'am, hindi po nila pinapalapit, ma'am. Okay. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Kasi nung time po buhay yung nanay nila po, ma'am, nagtatawagan po kami ng bata. Mayroon pa kaming ugnayan na I love you, Mama Dabi, I miss you. Tapos sa isang iglap po namatay yung kapatid ko po nang umuwi sa probinsya. Pagbalik po, hindi na po namin maharap yung bata o malapitan. Okay. Last year po, kailan po namatay yung inyong kapatid? At una-una po, condolences. Opo, November 28 po, ma'am, 2023. Last year lang po, ma'am. 28. So, Opo. nung November 28 din po ba nakuha yung kustodiya ng bata? Hindi ko rin po alam, ma'am eh. Kasi nga, nung namatay po yung nanay, yung bata po, kinuha nila sa akin. Dahil dito po, sa Novaliches po nag-aaral yung mga bata. Yung bata po, ma'am, yung grade 2, yung 8 taon po, ma'am. Dahil nung kasagsagan po, nagkasakit po yung nanay, sa akin po nakatira po yun, ma'am. Oh, okay. Nung September hanggang November. Tapos, nung nakuha po sa inyo, wala na kayong kahit anong Wala na po, ma'am eh. Kasi hinold po ng kabit po ng kapatid ko po eh. Okay. So, mabalik ako dun sa inyong kapatid, ma'am. Po. Meron po siyang may asawa po talaga siya sa Pilipinas? Wala po. Ang asawa po niya, foreigner po, ma'am. Nasa Norwegian po ngayon. Okay. So, yung asawa po niyang Norwegian, yun po ang tatay ng bata? Opo, nang 8 taong gulang po. Okay. Ito pong sinasabi niyong kabit ng inyong kapatid ay nasaan po ngayon? Nandun po sa bahay ng kapatid ko po yan, ma'am, nakatira. Saan po, ma'am? Sa Angeles po. Angeles. Wala po kayong contact dito sa Wala na po, taong ito. Kayo po ba ay lumapit na po sa barangay doon sa Opo, ma'am, area? lumapit na po ako sa DSWD doon po sa Angeles po, ma'am. Ang sabi po, kukontakin daw po kami, oras na makita daw po sila. Kaso hindi po kami nakatanggap po ng contact. Dahil pumunta po kami sa bahay po nila nung time, wala pong tao doon. So wala na po nakatira? Umalis daw po sila. Okay, so baka natiktikan din. Siguro Kumbaga po, ma'am. natimbrehan, napupunta kayo. Siguro po, ma'am. Tapos, ang hangad ko lang po, ma'am, yung babae po talaga, ma'am. Kasi 8 taon po siya, baka po mamaya halayin. Eh kasi hindi po siya totoong tatay, ma'am eh. Concern lang po ako sa bata, ma'am, kasi wala na po siyang nanay. Tama naman po. Hindi po ba, ma'am? Tapos sabihin niya, wala daw po akong karapatan. Hindi ko po hangad, ma'am, ang suporta ng tatay. Wala pa ko pakialam sa pera ng tatay, ma'am. Ang gusto ko lang mangyari, yung pamangkin ko po na babae, ma'am. Opo. Mahal na mahal ko po yung bata, ma'am. Yung nanay po nila, ako po nagpalaki simula nung namatay po nanay namin. Tapos nga, nagtaka po ako. Minsan, hindi na po lumalapit yung bata. Parang natatakot na po. Nakita nga po ng anak ko po kasi nasa Angeles po yung anak ko. Nakita yung bata, tumakbo po papalayo, natatakot po. Bakit po kaya ganun? Nakakatakot po ba kami? Samantala, simulat sa pool kami ang mga kamag-anak po niya. Tapos, nang dahil sa lalaki na yan, biglang na-brainwash nila. Hindi na makalapit sa amin. Tapos pumunta po kami, ma'am, nung January 15 sa Angeles, nung nilapit po namin sa DSWD. Dahil wala po doon yung tao sa bahay po nila. Yes, ma'am. So, sabi ko po sa buso kong kapatid na nandun po ngayon sa Angeles, asan po ba yung paaralan ni Matmat? Abangan po natin. So, nakita namin si Matmat, labas na po ng gate ng subdivision kung saan po yung may simbahan, nakatambay po siya doon. Sabi ko sa kapatid ko, dapitan mo, gusto nating kausapin. Tumakbo po yung bata, ma'am eh. Palayo. Hindi na kayo nakikilala, kumbaga. Hindi po, pumasok po ng subdivision, parang takot na takot. Ngayon, sabi niya, tinuro sa guard na hinahabol daw po namin siya. Sabi namin sa guard, sir, pasensya na po, tsahin po kami. Bakit namin kikidnapin yung pamangkin namin sa anong dahilan at babae po kami? Tama. Hindi po ba? Tapos hindi na po napakita yung bata simula noon, ma'am. Hindi na po namin makita kahit po sa FB. Wala na po kami contact. Okay. I-clarify ko lang, ma'am. Yung tatay po nung bata na Norwegian. Opo, ma'am. Okay. Siya po ba ay may balak po na umuwi dito or kunin po yung bata? Ang pakalam ko lang po, ma'am, nung nagsabi po yung nanay, nung nabubuhay pa po siya, hindi daw po basta-basta makuha ng tatay yung bata dahil sa edad nga po niya 84 years old na. Okay. May sakit na po sa puso. Okay. Tapos ang sabi rin ng nanay nung nabubuhay pa na pag turning daw po ng 16 years old ng bata, kailangan daw po niya bumalik sa Norway. Kasi nakaregister daw po yung bata doon.
Dahil doon po ba siya pinanganak? Hindi po, dito po sa Pilipinas. Kasi pag ganun-ganon po yung bata, ma'am eh. Oh, okay. So meron, kumbaga, baka meron din po silang batas sa Norway na kailangan po niyang Opo, bumalik. ma'am. Okay. Tapos yung tatay po ng bata, si Kinot, Torlev Kids, wala po siyang kaalam-alam kung anong nangyayari po dito sa Pilipinas. Hindi po niya alam na yung kapatid ko ay kalaguyo niya yung lalaki na yun. Kasi pag umuwi po yung Kano, ang tawagan po nila ay kuya. Pagka wala po si Kano, ang tawagan po nila ay mine. So, gaano po ba sila katagal, ma'am, na hindi po, kumbaga na nagkaroon po ng relasyon? Simula daw po na 2019. Hanggang nung Opo. kanyang kamatayan Opo, niya po ma'am. noong 2023. Ang alam po ng Kano, driver lang po siya, kamag-anak po namin. Wala pong alam kasi driver, shipper, sweat lover. Papasukin na po natin si Mr. Edito Bond de la Serna. So, yung bata po, nasaan po siya ngayon? Nasa pinsan ko po. Bakit po nasa pinsan yan, sir? Yung kay Ronel, pinsan namin. So, bakit hindi niyo po siya ibinabalik sa pamilya po nung inyong dating kinakasama? Hindi po ma'am kasi yung time na nung wala, yung nasa hospital po yung kapatid niya. Tinatawagan siya emergency na wala pa sila. Okay. Nung pumunta lang sila, nung nilamay na. Tapos ang ng kapatid niya, kinausap mo yung si Mat. Mat, kayo, kasi wala na mahina na hindi na halos mapagsalita. Ngayon, sinabihan siya, pumunta kayo doon kay Tito niyo Ronel. Tapos kausapin mo si daddy mo na doon siya pupunta. Sa akin, totoo ma'am, ang ko, ngayon Sabado may biyahe ako. Hindi naman ako napipirmi sa bahay nila andyan si Ronel. Okay. Silang tatlo lang dyan. Ako, nagbibiyahe ako, Samar. Ngayon, pinuspon ko. Pero Kasi dahil dito. ang tanong ko, sir, pumunta na nga po sila nung Lamay. Tama po? Oo, pumunta na nung Lamay. At base po sa kwento ni Ma'am Annalyn, ay nakailang punta din po sa inyo. Hindi po ma'am. Nakapunta sila doon nung Lamay. Nung pagdating ng Lamay, kinausap ko sila. Te, di ba kinausap kita, di ba? Nasabi ko sa'yo, te, pwede tulungan nyo kami. Awan sabi mo, kayo na ang bahala dun sa Samar. Hindi. Hindi. Dito dyan, makinig ka sa akin, makinig Ay, ka. Nung time na sa bahay si Layla, di ba ako tumutulong. Sabi ko sa'yo, wag Paano, mong iuwi. Wag ka muna sige, magsalita. sige. Wag mo muna iuwi si Layla. Oras na emergency, andyan kami sa Quezon City. O, di ba? Anong sabi mo? Kasi nga, ang gusto mo, ikaw masusunod. Ay, wala akong sinabing ganyan. Ikaw ang nasusunod Anong yun prof mo? Wala akong masabi. Alam bakit ha? Kasi Hindi pwede akong saglit lang, masusunod, pinipintas namin yung teka bahay lang. namin. Hindi, Saglit lang. Saglit pa tapusin mo na ako. Pinipintas namin yung kalsada namin kesyo lubak-lubak. Wala akong inano Yun yan, te. ang nasa utak ko dyan, yun ang narinig ko, hindi po Ay, ako yung nasa bingi. isip mo, basta ako- Yun ang binigkas mo. Ay, At ako maliit wala. yung bahay Ako namin. wala talaga. Yun ang Tapos sinabi mo pinag-uusapan natin dito, te. Ang pinag-uusapan dito, yung bata Sinabi gusto mo, di yung ba? bata. Kunin mo yung bata, wala akong pakialam. Yun, maganda. Kunin mo yung bata, wala akong pakialam. Basta kausapin mo yung daddy ni Marta. Kasi na-brainwash na rin yung wala. bata. Ay, hindi na brainwash, te. Ako Hindi. kilala mo ako, hindi ako marunong mag-brainwash sa isang bakit tao. natatakot ang bata ngayon lumapit sa amin? Hindi ko alam. Tanungin Bakit mo. kay Louie ay natatakot yung bata kung wala ba kayong ginawang masama? Te, wala akong Malay wala ko ba, akong- John? wala Hindi akong ka namin kasama. Alam mo bakit? Bakit? Hindi naman ako nagpirmis sa kanila eh. Anong alam namin? Ayun, Oh. doon kayo bago diba? kayo pumunta rito. Pumunta kami nung Siguraduhin January 15, niyo muna walang bago tao kayo sa inyo. Saan kayo nun? Pati si Matmat tumatakbo sa amin. Hindi ko alam. Ay hindi yun. Ikaw ang kasama, hindi mo alam? Ano ko kasama? Hindi ko nga alam, baka may Ay, pinatakot ka eh. si Ronel, Baka may, si Ronel. may ginawa ka doon sa bata. Bakit Anong ganun ginawa? na lang ang takot sa amin? Hindi. Nga dati-rati, hindi po siya natatakot sa amin. Di mo ba alam nung maliit pa si Matmat ako na nag-alaga nun? Wala na akong pakialam doon. Yun nga. Kung wala kang pakialam, bakit mo hinold yung mga bata? Tanungin Sa mo anong kung dahilan? pinringwas ko ba yung pamangkin mo. Sa anong dahilan? Bakit mo hinold yung mga bata? Anong hinold? Bakit mo hinawakan? Ayaw may bigay sa akin. Nung namatay nga yung kapatid ko, di ba? Inawat mo yung bata, ayaw may palapit sa amin? Ang sagot mo, anong pakialam mo? Yung totoo lang, wala akong habol sa papira ng Kano. Ang habol ko yung bata, baka mamaya halayin mo. Ay, yun. Hindi ka kaano-ano. Takot ka. Takot ako. Dahil Takot yung ka asawa dahil mo, ganyan ang iniwanan asawa mo. Yung mag-ina mo nga, iniwanan mo. Bakit may nalaga ng hindi mo kaano-ano? Ang kapatid mo nagkwento yun. Ay, hindi. Nagkwento yung kapatid mo sa amin. Huwag ka magsalita ng ganun okay. dyan. Ay, kwento mo. Hindi ako Halin-halin. natatakot dyan. Isipin mo yung mag-ina mo, iniwanan mo nang dahil sa kapatid ko. Ngayon, Wala ka na doon aalagaan mo yung pakialam. hindi mo kaano-ano? Wala ka na doon pakialam. Yun Batang pinag-usapan dahil dito. batang pinag-usapan natin. Anong alam ko? Kaya nga. Yung anak mo nga napabayaan mo. Yung pa kaya pamangkin ko na hindi mo kaano-ano?
Sigurado Ano bang ka? pagkatiwala ko sa'yo? Sigurado ka napabayaan ko anak ko? Ay, hindi ko rin alam Oh, sa inyo. ayun, huwag ka magsalita kasi. Yan lang. Ang sabihin ko sa'yo, Oh. te, Mm. ang point talaga. Yung bata lang. Bata talaga. Babae. Wala akong pakialam sa pera ni Kinot. Wala akong pakialam sa inaiwan ng kapatid ko. Wala akong pakialam kung Oh. gusto mong bata. Kaya bakit? Hindi naman ako ganyan si Ronel eh. Oh. Si Ronel sino ba naman si yung Ronel? ano eh. Kamag-anak ba ni Laila si Ronel? Ay, kayo bahala. Oh, di ba? Kamag-anak mo si Ronel, first cousin mo yun. Oh. First cousin mo si Ronel. Bakit Oh, first cousin ipagkatiwala ko si yung Ronel. bata sa ibang tao? Eh, nandito naman kami naman Bakit? mag-anak. Si Ronel pati kayo, hindi kayo magkamag-anak? Sa lulo-lulo namin. Oh, yun yung sinasabi ko. Sa lulo namin. Pero sa kadugo. May Oh. dugo ba sila? Wala. Yung blood related, wala. Wala silang dugo. Kami ang may dugo dun sa bata. Kahit tingnan mo yung documents. May kapareho ba siya? Wala. Wala. Wala na akong Ayun lang. na Kaya akong isurrender dyan, mo yung wala. bata sa amin. Dahil wala akong hangad sa pera ng kano. Wala nga akong pakialam sa Alam bata. ba ng te. kano na ikaw ay kabit ng kapatid ko? Wala nga akong pakialam sa bata. Oh, wala ang alam, di ba? Alam ba ng kano kung anong nangyayari nung nung nagkasakit ano, si Laila? ano? Wala ka rin alam. Sigurado ka? Alam ba ng kano nakabit ka ni Laila? Sigurado ka? O di sabi natin kano. Kung sabi Sigurado natin, ka? bakit sa Kaya- tingin mo tatanggap yung kano, nakabit ka, ikaw mag-alaga sa anak? But, Meron bang ganon ang kabit? Ilang bisis ko sinabi sa'yo, te. Oh. Si Ronel ang nagano sa bata, hindi ako. Ikaw, John, ang pumipigil sa bata. Ay, bata. Siguro, no, kasi, ma'am, Opo. yung kwento nyo po, ang sinasabi nyo, hindi alam ni Kinot, Opo. yung kung sino man po yung asawa, na may relasyon nga po si Sir Edito at Opo. si Ma'am Laila, yung inyo pong Opo, kapatid. yes, yung inyo pong kapatid. Ano, kausapin siguro natin yung Oh, tatay. sige po. Oo, para mas malinaw. Good afternoon, Sir Not Gidske. Good afternoon, who's talking? Yes. As you know, I was unhappy to lose my wife in cancer, right? And I have been back in the Philippines in September. You will be And back I in the have- Philippines in September? Yes, I'm coming to the Philippines in September. Yes. Oh. Good. Will you be getting your child? I haven't decided what to do yet. Mm-hmm. No, but she is only 8 years old. Yes. Right? Mhm. Yeah. And I talked to her twice or 3 times a month. I talk to her Mm-hmm. every time because I'm sending them money 2 times a month. How much do you send them monthly, sir? 60,000. 60,000 in pesos? Yeah. Okay, then this is every month. Every month. Okay. So, one last question, Mr. Note. Have you Yeah. consented to Mr. Edito having custody of your child? Yeah. He just by over the phone, you know. But later on, when I come back there, I will go to a lawyer and make this official. Okay, so you consented for Mr. Edito to have custody over your child. Is that right? Yes. Yes. Okay. So yun naman pala, ma'am. And I tried to tell your colleague that if they want to, I just been in touch with the Norwegian embassy. Just now. And they have a long email from me explaining the situation. That was several months ago. And now I talked to the person again. Okay. And he is fully informed. The Norwegian embassy. Okay. You Mr. understand? Canut, I just have one more question because Miss Annalyn is saying that you did not know that Mr. Edito had a relationship with your wife, Laila. Is that correct? No. Uh, No. uh, So were you aware that they had a relationship? No. No, but still you consented. That has nothing to do with this case. Anyhow, I'm talking about my daughter. Okay. Right? So yes, Yeah. sir. Yes, that's correct. So even if that is the case, you still consent for Mr. Edito to have custody over your child. Am I right? Yeah. Just a moment. Ronel, you're talking about? Mr. Edito Bon de la Serna. Oh, yeah. He is from the same village like her. Bonavista in Samar. Okay. So He's from
from Buena Vista in So, Samar. mas tiwala siya sa Edito ibang is tao from kaysa Buena pamilya ng... Vista Ay, sorry in po. Samar. Okay. But who is taking care now of the children is Ronel Calipus. Yeah. Okay. So you consent for He- Mr. he- Ronel he- Calipus. Yeah. So he has, on my behalf, he is taking care of both Matt and Martha. Okay. Now I Yeah. think I get the picture now. I think we have Yeah. been clarified already, and we would like to Yeah. thank you, Mr. Not, for your time Yeah. today. I know that you've already explained this to our staff, but thank you very much still for answering our questions today. Thank you Yeah. very much, sir. Thank you. Okay. Thank you. So ma'am, na-clarify naman na po natin Apo, ma'am. at least. Ayon po kay Mr. Nut mismo, Apo. uuwi naman po pala siya ng Setyembre. Apo. So sabi naman din po niya, he is still thinking things through at Apo. makikipag-usap daw po siya sa kanyang abogado para makuha din yung kustodiya ng kanyang anak. At klaro naman din po, if you heard it all, narinig niyo Apo, naman ma'am, na nag-consent po siya na ang magko-custody po over his child is si Sir Ronel. Kayo po si Sir Ronel, tama po? Okay. Good afternoon po, Sir Ronel. Para malinawan tayo, kasi ang sinasabi po ni Ma'am Annalyn ay tinatangka nilang kunin. Siya po yung kapatid kasi ni Ma'am Laila Opo. mula kay Sir Edito. Kayo naman po pala ang talagang may kustodiya. Tama po Opo. ba? Ang totoo niyan, ma'am, Okay, sige. wala kasi silang alam sa lahat eh. O wala silang alam sa lahat ng nangyayari. What do Bakit? you mean by that, Sige, sir? sige, Explain explain po to. natin. Kasi po, ayaw ni Kinot na makipag-usap sa kanila kasi lahat sa mga ginawa nila. Like what, Dahil sa sir? mga Like, nangyari po. Ano nga, sige nga. Ate, mismo sabihin ikaw mo. alam mo kung anong nangyari. Sige, sabihin mo diba? totoo. Labas mo na. Sige, unahin kita, te. Yung mga time na nasa hospital si Laila, ilang beses ka kinontak pero anong ginawa mo? Nireject mo lahat ng mga kailangan. Tapos nung last minute na kailangan ka, hindi ka dumating. Anong sabi mo? Bahala na kayo, kaya nyo na yan. Tapos, ganito pa. Sige. Noong mga panahon, nadadalhin si Laila doon sa Samar, doon sa bahay namin kasi po nila Mayan, Apa. sa bahay po namin. Noong mga panahon po na yon, dadalhin si Laila doon sa lugar namin. Sila ang unang nag-against na dadalhin doon, which is, gusto ni Laila na makauwi doon sa amin. Doon siya kung ano man ang mangyari. Ngayon, sila yung ayaw nila. ayaw nila. Kasi nga, gusto nila sila yung maghawak. Ang nangyari ngayon, sinabihan sila ng humahawak doon sa Pinarya. punerarya na sila, kung hindi sila papayag, sila yung magsha-shoulder ng lahat ng gastos. Okay. Umatras sila. Kasi alam nila kasi na walang pera eh. Alam kasi nila na walang pera. So, ang ginawa nila, umatras sila. Last minute, nabiyahe si Laila. Ito. Ate, wait lang. Sige. Nung Sige. dumating ka ng Samar, ate, lamay ni Laila. Anong ginawa nyo sa Abuloy? Kinuha nyo ang Abuloy, ate. Huwag kang sinungaling, ate, dahil nandoon ako mismo. Nandoon ako mismo. Sige, sabi mo. Eto. Nung naburol yung kapatid ko sa Angeles, hindi nila madala-dala yung puntod o katawan ng kapatid ko dahil hindi nila nakuha ang death certificate sa hospital. Okay. O ngayon, sabi ko sa kanila, nung time na may sakit yung kapatid ko, nasa bahay nakatira si Laila, inadmit namin sa Jose Reyes. Noong October 17, anong sabi ni Laila nung time? Manay, kahit anong mangyari, wag mong kalimutan alagaan yung mga anak ko. Narinig mo yan, John, sa harapan mo. Okay. Tapos sabi ko, sige, saglit ang puntahan ko yung barangay. Kukuha ko ng ambulansya sa Novaliches sa Santa Lucia. Pagdating 2 o'clock po na madaling araw yun, ma'am, nag-e-bike po ako. Pagdating ko doon, sir, pwede ba makahiram ng ambulance? Kasi yung kapatid ko isusugod po namin sa Jose Reyes. Ngayon, pagdating po doon, may emergency din po pala yung sa barangay. May dinadala po sila emergency. Sabi ko, John, kunin mo yung sasakyan. Dadalhin na natin yung kapatid ko sa Jose Reyes. So, di kinuha yung sasakyan. Sabi ko, pituhan mo. Panay kapito para makapag-overtake tayo. Nagmamadali tayo kasi nga, yung kapatid ko medyo malayo po kasi ang Jose Reyes. Yes po. Ang sabi po niya, nangangalay yung kamay niya. Kahit kapipit. Sabi ko, wala ko pa kung nangangalay. Yan, importante na maka-overtake tayo kasi madaling araw po yun. Pagdating po sa Jose Reyes, yun nga, nakapila kami sa Obigayni. Doon po nakalagay siya sa labas ng pintuan ng OB. Kasi madaling araw pa po. Opo, so in short, ma'am, ano pong nangyari po? Inasikaso po siya ng doktor. Ang sabi po ng doktor, bakit ngayon lang? Kumusta yung CT scan mo? Okay. Ma'am, siguro I think nakukuha ko na Apo. po yung meron kayong hidwaan in Apo. short. Nung nabubuhay pa si Ma'am Laila,
regardless kung ano po relasyon nyo, sir, dito with due respect, meron pong naging hidwaan. Tama ba ako ng intindi? Wala naman po. Wala naman po. Wala. Aywan ko sa kanya. Hindi, kasi mukhang yun po yung... Hindi, yun pong pinaliwanag ko po yung totoo, ma'am. Yes. Opo. Oo, kasi Tapos, hindi naman kayo maaabot sa ganito kung hindi po kayo nagka-issue sa pera. Tama. Actually po, ang nakikita ko po kasi dito, attorney, na yung purpose talaga nila is makuha yung mga bata. Ngayon, ikaw mismo, nag-live ka during living ni Laila. Anong sabi mo? Wala kaming pakialam sa kuya kasi malaki na. Ang pakialam namin, bakit yung bata lang. Yun nga, kasi babae. Ate, kung totoong may concern ka sa dalawa, bakit hindi dalawa ang kunin mo? Bakit nasalot-salot sa papel? Dalawa naman kinukuha ko. Ate, may video kami, Oo nga, pero may video sinabi, kami. Mismo alam mo, doon sa ang sabi ko sa sarili ko, ang importante yung batang babae. Importante. Kasi yung lalaki, ma'am, may isip na siya. Ilan taon na po ba yung bata? 15. Menor de edad pa rin po Opo. yung bata. So supposedly, kung sino po yung magulang, sa kanya dapat ang kustodiya. Ngayon, ma'am, ano po ba ang gusto nyo mangyari? Kunin lang yung isang bata Hindi, o dalawa? talaga sila, ma'am. Okay. Opo, Bakit dalawa. nyo po gustong kunin? Dahil lang sa takot nyo na sila po ay may gagawing masama. Lalo na po sa babae. Oo. Pero si Sir Ronel po ay inyong kaanak. Tama ba? Sa lulo-lulo na po namin. Yan po yung dininay niya nung nakaraan Opo, interview. sa lolo po namin. Sabi niya doon na hindi kami related. Okay. Malayo na, di ba? Malayo na tayong kamag-anak. Hindi, te. Opo. Hindi Sa tayo malayo lulo-lulo na natin yun. Hindi tayo malayo magkamag-anak, te. Yan ang mahirap lang kasi sa'yo. Kilala ka sa lugar natin kung paano ka mag-discriminate ng tao. Ay, hindi. Ako mismo, te, pinsan mo ako, pinsan mo ako, dininay mo nga ako. Tapos ito, sasagutin ko rin abuloy, ma'am. Sige po. Sige. Pero Yung abuloy mo, ma'am, may nag-abuloy doon na 300 pesos. 1,000 yun. 300. Fix 1,000. man, mamatay ako sa harapan mo. 1,000 yun, te. 300 yun. 300 yun. Andoon ako, te, 1,000 yun. 300 yung hawak ko. I think Opo. I think nagdi-deviate na po Opo. tayo sa usapan. Ang usapan po dito kustodiya ng bata. Opo, kasi Okay, sige. inalungkot po nila yun, Ngayon ma'am. ang sinasabi mo, ma'am, hindi mo kinuha yung Hindi po, ma'am. kung ano man yung pera na yun. 300 ang pinahiram ko po sa iba yun. Paniniwalaan kita, paniniwalaan ko din kayo, gigit na po tayo. Ang importante po yung kustodiya ng bata, Opo. ha? Okay. Ma'am, buhay pa po yung tatay. Yun nga po, Kahit ma'am, anong sabihin natin, nasa ibang bansa, Yun nga po, Norwegian ma'am, or whatever, the custody should be with the parent. Okay? Yun nga po, Nagkakaroon lang, sa ilalim po kasi ng batas natin, ma'am, nagkakaroon lang po ng substitute parental authority in the absence of the parent. Opo, ma'am. Okay, so namatay po yung kapatid ninyo. Supposedly, meron po yung hierarchy, may order of preference po yan. Opo. Yung lolo, lola, nung either of the Opo. spouses, yung lolo po ng bata sa nanay side Opo. at sa tatay side. Kung hindi po sila available, pwede pong tiyahin, tiyuhin, basta po at least 21 years old and above. Opo. Or isa pong adult na in actual custody, in which case, si Sir Ronel, yun po yung kanyang sitwasyon ngayon. In actual custody of the child po siya. Okay? Pangalawa, ma'am, ang sinasabi ko po dito, dahil buhay po yung tatay at paulit-ulit ko pong tinanong sa kanya kanina, did you consent for Mr. Ronel or for Mr. Edito to have custody over your child? Ang paulit-ulit din po niyang sinabi, yes. Until umuwi po siya ng Sige. Setyembre. Opo. So therefore, ma'am, dahil yung magulang na po ang nagsabi na kay Sir Ronel po niya ipinagkakatiwala at kayo po ba ay may SPA, sir? Mula po kay Sir Kinot? Wala, yun pa po, ma'am, yung inaasikaso namin ngayon. Pero ang alam po ng embassy, ma'am, na Kayo po ang kinokontak ng embassy. Opo. Okay. Kung ganun po ang sitwasyon, ma'am, I think for now po hindi ko sinasabing kinakampihan natin Opo, siya. ma'am. But status ko po, dahil sila po yung kakonect ng ating Norwegian Opo. Embassy, mas maganda po na nasa kanila muna or sa DSWD. Opo. Okay? Okay Opo. po ba kayo sa may ganun? sasabi Yes, pa- ma'am. Nung kumuha po kami ng death certificate sa Angeles po, ma'am, nag-video call po yung tatay. Okay. Opo. Kausap po yung stepson niya. Okay. Ay, yung si Matmat po na 15 years old. Ang sabi ng tatay, Matmat, sino mag-look after kay Martha? Si Annalyn ba o si Aiza? Mhm. Yung bunso ko po yung kapatid. Ang sabi po ni Matmat, I will think about it, Dad. Okay, pero kakakausap Oo nga lang po, ma'am. natin. Yun po ang sinabi ng umpisa po, ma'am. Oo. Opo. So dahil ngayon po natin, as in live po natin siya Opo. nakausap kanina, ang sinabi po niya yes, Opo. nag-consent siya sa Opo. kanya, then
yun po muna yung standing natin na consent sige po, from ma'am. him. Sige Okay? po. Pero para po mas malinawan tayo sa proseso sa DSWD, Opo. kausapin din po natin yung ating taga-DSWD, si Ma'am Edna Duazo. Sige po, Siya salamat po po. ang Head City Social Welfare and Development Office sa Angeles, Pampanga, kung saan po nakatira sa kasalukuyan yung mga bata. Magandang hapon po, Ma'am Edna. Magandang hapon po, attorney, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Yes, ma'am. Good afternoon po. Narinig naman natin na yung father ay nagbigay po ng verbal consent na yung kanyang dalawang anak ay na alagaan ni Mr. Ronel. But since wala po siyang hawak na special power of attorney, siguro yun po ang dapat na papunan nilang asikasuhin. Yes po. Para po sa kapanatagan ng isip at ng lahat ay hihingin po namin yung address ni na Mr. Ronel para po makapaggawa ng assessment ang ating mga social workers at makita kung anong totoong kalagayan ng mga bata. Kasi siyempre po, importante sa atin yung safety and protection ng mga bata. Tama po. Even if mayroon pong narinig natin na verbal yung usapan. However, kung wala naman po tayong makikitang problema, ay siguro po igagalang po natin yung decision ng father na ang custody ay binibigay niya or pinamamahalan niya pansamantala dito kay Mr. Ronel. However, we have to make sure po through the assessment na gagawin ng social worker na yung dalawang bata ay totoo pong nabibigyan ng sapat na pangangalaga, protection at attention po. Tama po. At tama din naman po si Ma'am Annalyn para siya ay mag-worry. Of course, siya po ay babae, Opo, tiyahin. ma'am. At Opo. Tama na po yan. diba, tama na. Opo. Sa ibang bahay po kasi, kumbaga, ibang tao. Opo. Pero, at the same time, ma'am, while we also acknowledge ang inyo pong karapatan, may karapatan po kayo mag-worry para sa inyong mga pamangkin, meron din pong karapatan yung tatay. Yun Apo. po yung sinasabi namin nila Apo. Ma'am Edna. Ngayon, Ma'am Edna, kung sakasakali po na si Ma'am Annalyn at ang kanya pong ibang kaanak from the mother side would like to visit yung mga bata, maaari po ba na pumagitna ang ating CSWD upang magkaroon pwede po? naman po. Pwede naman, attorney, kasi mayroon naman po silang right na ibisita at makasama yung kanilang pamangkin. Kasi Tama. siyempre po, sila ang nearest kin na po kasi dito eh. Tama po. Pwede naman po kami tumulong sa kanila. Okay. At pwede naman din po namin pag-usapan dito sa Angeles yung visitation right nila doon sa kanilang mga pamangkin po. Okay. I hope naman po na makikipag-cooperate si Sir dahil alam naman po niya na may katulad po ng may karapatan din po itong mga tiyahin Yes po. na mabisita at makita, masigurado na itong kanilang mga pamangkin ay nasa mabuting kalagayan. Okay. At Ma'am Edna, kami po dito sa Wanted sa Radyo, sasama din po kami kay Ma'am Annalyn, pati na rin po kina Sir Ronel sa kanila pong paghaharap dyan at yung mga bata po para malaman din po namin kung ano po yung tunay na kalagayan ng mga bata sa kustodiya po ni Sir Ronel. Hingiin ko lang po yung pakikiisa ni Mr. Ronel na Yes po. kung pwede na pag-uwi po nila dito, agad na silang mag-report sa amin. Yun. Para magawa na po natin ang kaukulang action yung Sige po. tungkol sa issue na to. Sige po. At maraming salamat po, Ma'am Edna Duazo. Siya po ang Department Head City Social Welfare and Development Office dyan po sa Angeles City, Pampanga. Isang magandang hapon, Ma'am, at maraming salamat po. For the information po, ang magkatabi po matulog is yung bata at saka yung kuya. Kami pong dalawa magkasama sa kabilang kwarto. I think ang pinagmumulan naman po ni Ma'am Annalyn, and Ma'am Annalyn, correct Apo, me if apo. I'm wrong, is coming from her being a woman. Siyempre, siya po yung... Babae po ako eh. Oo, directly nakaanak po ng mga bata. So, wala kayang chance, ma'am, na mag-aayos kayo. Kasi ito naman po, lagi namin sinasabi, yung Alang-alang kapakanan sa mga po bata. ng mga bata ang pinaka-importante Sa akin po, ma'am. Yes, ma'am. Gusto ko po kasi makita yung mga bata. Kasi miss na miss ko na po sila, ma'am eh. Yung pong totoo, ma'am. Hindi ko po hangad na mawala yung kapatid ko. Hindi ko po gusto Of course, yun. opo. Wala pong may gusto nun. Siya lang po kasi nagpabaya sa sakit po niya, cervical cancer. Opo. Pinapagamot, sabi ko pagpagamot siya, hinayaan lang po niya yun. Pero sa totoo, ma'am, gusto ko po makita yung mga bata. Kasi nakatira po sa akin yun, ma'am eh. Ako po naghatid sundo sa eskwela nung nag-aral sa Santa Lucia po yan. Andito pa po sa akin yung card ng bata. Okay. Kaya ang gusto ko mangyari yung katulad na pag pumunta kami ng LS, yung mga hindi kami tatakbuhan. Yes, ma'am. Yun lang naman gusto ko, ma'am eh. Na hindi kami takbuhan eh. Na hindi kami yung parang natatakot na kikidnapin siya.
Di naman kami mukhang mangkikidnap po, ma'am eh. At kaya po tayo humingi ng tulong Opo, sa atin ma'am. pong CSWD, ma'am, Opo, para ma'am. po magitna po, para yung agam-agam niyo, ma'am, kung ano po yung inyong kinakatakot ay Opo. hindi din po mangyari. Okay po ba kayo sa ganon, Sir Ronel? O, wala pong problema sa akin. Okay. Sa kasalukuyan ba, sir, wala naman pong problema sa mga bata? Okay naman po ang kalagayan nila? Opo, okay naman po. Okay. So, isa po sa ating mga taga-CSWD at kami din po sa Wanted sa Radyo, sir, sasama para po malaman natin yung kalagayan ng dalawang bata. Hindi lamang po yung 8-year-old, dapat po yung 15-year-old na 15. bata. Kasi hanggat hindi po nakakauwi yung tatay at kunin po yung physical na custody ng Opo. mga bata, temporarily, kagaya nga po nung nabanggit ko, si sir po muna sana Opo, yung opo. hahawak. Okay lang po. Oo. Yes, Kasi po, baka merong mga importante pong kailangan doon sa embassy, Opo, hindi okay lang natin po. alam. Sila po yung kausap. Okay lang po, okay lang po. Okay po ba kayo? Nabdadalaw po sila, Ma'am Annalyn. Sa amin po, attorney, wala naman pong problema eh. Ang iniisip lang din naman po namin kasi yung mga bata, kasi ayaw talaga nila. Okay. Siguro, sir, yung parte na ayaw nila, syempre mga bata po yan, sila Ma'am Annalyn po ay may karapatan naman Yes, pong ma'am. makita sila. Mm. Kahit ayaw siguro ng mga bata, kahit magkita lang sila in one room, Yeah. siguro okay na kayo. Okay, lang po, ba ma'am. sa'yo, Gusto ma'am? ko po mamit ang bata, ma'am. So, kahit yun lang, mabigay mo sa kanila para alam niya na okay. Opo, wala po talagang problema sa akin. Wala po talagang problema, attorney. Pagdating sa mga bata, walang problema sa akin. Oh, yun Ang nga lagi pala ko lang eh. po Oo nga kasi po. talaga, actually po, nung time na pumunta sila ng Angeles, dahil sa nangyari doon kay Matmat, up until now, nag-aantay kami na dumating sila eh. Wala talaga, wala. Bumalik kami doon. Wag na nating kalkalin Sige yun po. kasi Opo, baka opo. si ma'am Opo. naman po nung time na yun nag-worry nga. Hindi naman Opo, natin nag-word alam. pa ako, ma'am eh. Tumakbo po eh. So at least ngayon po, okay na, nalinawan na po, nakausap na rin natin yung mismong tatay. Opo. At Ma'am Annalyn, sasamahan naman din po namin kayo. Sige po, ma'am. Para Salamat makita din po ng ninyo kung anong tunay na kalagayan ng mga Sige bata. po, ma'am. Salamat po. Okay kayo dun, ma'am, ha? Okay po, ma'am. Okay. Ma'am, nanonood yung mga bata. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Na miss ko na Dito kayo. kayo Dahil maliit ka po, inalagaan na kita eh. Gusto ko lang naman mayakap kayo, kaya ako pinaglaban to. Gusto ko maalagaan kayo kasi napanaginipan ko yung nanay nila na malungkot po, ma'am. Dahil nung nabubuhay pa yung nanay niya, nung nagbibigpok kami ng cake, alam po niya na may sakit na siya, sabi niya, kahit anong mangyari daw, alagaan ko yung anak niya. Lalo na yung anak ng babae kasi maliit pa po nung time. Okay. Ma'am, Opo, ma'am. ganito na lang po. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo dyan. At nandyan naman po yung mga bata. Sige po, ma'am. Bibigyan po namin kayo ng chance na makita po yung bata. Sige po, So, ma'am. nandiyan silang dalawa. Opo. Oh, yun Nandiyan pala. si Mas Matmat. perfect. Opo, at saka Okay ba si sa inyo, ano, sir? sige po. Oh, yan. Wala pong Yun problema. naman pala, mas mabuti. At least, ma'am, nandito na. Opo. Makikita namin first hand, kami din mismo, kung Sige po. okay ba sila. Sige po, ma'am. Diba? O, tapos, pangalawang bisita dun sa CSWD para alam din Opo, nila. ma'am. Okay? Sige po. Sige po. Ganun na lang, ma'am. Paalalayan po namin kayo sa kabilang studio. Susunod kami, ha? Sige po, sige para po. makita niyo yung mga bata.